Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Kongreso at Senado nagulantang matapos ang matinding pasabog at ang mainit na sagutan. Ano nga bang dahilan? Well, let's find out. Matapos ang panawagan na muling ibalik sa pwesto at manguna sa mga survey sa pagkasenador, abay narito at sumagot na si dating Pangulong Duterte. I might run for senator. I said it must be a compelling reason, not just a pang-politika. Kung politika pang sweldo, okay na ako sa retirement ko. Kung may rason, if there is a compelling reason na kailangan akong lumabas uli at pumasok sa politika, hindi na politika dahil gusto kong politiko. Kung hindi, kung kailangan yung boses ko para marinig, baka mapipilitan ako, tatakbo ako. Kung may compelling reason lang, kung wala, ayaw ko na talaga kasi pagod na ako. Ako ay maligaya na sa binigay ninyo na panahon na ako maging presidente. Tama na ho yan para sa akin. O wala na akong mahingi pa sa tao. Ayaw ko na. Ayaw ko na. Pagod na ako. Sumagot naman ang dating senador at binunyag kung ano nga ba talaga ang pakay ni dating Pangulong Duterte. Bakit gusto nitong makabalik agad sa pwesto? Nais ni Duterte na proteksyonan yung mga bata niya na sangkot sa mga krimen. Kasi yung sindikato niya, yung presidente siya, sila may hawak yan eh. Yung illegal na droga, kung ano-anong krimen. No? Mga bata niya yan, sila Tebe, sila Bantag, at yung mga police generals na involved sa illegal drugs. Saan patatakbo niyan? Si Duterte. Yan yung sinasabi ko noon. Kaya nagko-collapse na yung criminal enterprise ni Duterte. Kaya kailangan niyang bumalik sa pwesto. Yan yung pangunahing motive niya. Respect naman ng isang congressman, bakit naman sabik sa pwesto itong isang ambisyoso na maipasa agad ang tsa-tsa? Alamang takot sila sa eleksyon. Kasi 2025 eleksyon na. Pero in preparation, lahat yan sa 2028 elections. Especially yung nag-aambisyon na maging tumakbong presidente ng Pilipinas. Naghahanda na yan. Okay. So pinoposisyon niya yung sarili niya. Kung sa tingin niya, wala akong pag-asa dito. Kasi to run for president, kailangan using yung ano mo, yung karisma mo using. Okay. Yung nag-aambisyon na yun, walang appeal. Kahit na magmudmud ng pera yan sa 2028, pupusta ako, hindi mananalo. Ayon naman sa veteranong broadcaster at Romualdez supporter, na Duterte lang daw ang may ayaw sa tsa-tsa. Ayaw nila ng tsa-tsa, gusto nila revolutionary government. Di ba? Puro personal interest. Magalit ang tao kay Marcos, magkakaroon ng, di ba? Yun ang plano nila. Di ba? Ang panawagan ng taong bayan, ipaliwanag mo, Pulong Duterte. Dahil pera ng taong bayan yan, hindi yung pera lang ng taga-unang distrito ng Davao. Kaya may karapatan ng lahat ng Pilipino malaman saan ginamit. Yun po yun. O huwag kayo magagalit. Lalo na mga DDS o mga Duterte kasi yan naman ito totoo. Pag hindi nyo alam yan, may problema talaga, delikado. Pag hindi nyo alam kung bakit. Narito naman ang mainit na sagot ng isang abogado at kilalang Duterte supporter. Basta naman ni super ate ng Pangulo yung mga direktiba na nanggaling mismo sa tanggapan ni Speaker na inaatasan ang mga kongresista na mangalap na ng pirma at kumuha pa ng abogado sa kanilang mga distrito para masigurado yung 12% buong bansa at 3% per district. O alam naman natin nang siyang makikinabang dito dahil talaga namang atat na siya na maging chief executive ng country at dahil hindi niya kaya manalo sa isang eleksyon para presidente, senador nga, nabigo pa, gagawin na lang niyang sarili niyang prime minister na alam niya ang hindi mangyayari kung naririyan ng Senado. Kaya ang ginawa niya, ang ating baguhin na provision ng ating saligang batas yung joint voting ng dalawang kamara sa Kongreso kapag ang Kongreso mismo ang magpo-propose ng amendment sa ilalim po ng Constituent Assembly. Wika nga na ating mga hukuman doon sa krimen ng forgery kung sino nakinabang, siya po ay presume na siyang nag-forge. At pagdating dito, kung sino po makikinabang sa bribery initiative, ay talaga naman pong siya po talaga ang nasa likod nito. Alam naman natin na wala rin ginagawa ang Kamara na walang basbas o utos mismo ng Speaker. Ang aking panawagan lang sa aking mga kasama dyan sa Kongreso, ano ba kayo? Kayo ba'y utu-utu na talaga? Tapos na ang budget season. Naintindihan ko ng mga panahon na during the budget season, pag hindi kayo sumunod sa Speaker, baka wala kayong budget.
Nasa inyo na po ang budget. Manindigan naman kayo, aba. Ang baho po nitong People's Initiative na ito, itong PI na ito. Nais nyo bang mabahira ng inyong pangalan? Nais nyo bang masama sa pagbaba, sa paglubog ng mga nasa likod nitong PI na ito? Ay, naku po, gumising na po kayo, ha? Nandyan na pong eleksyon. Galit na po ang tao dahil iniinsulto na mga nasa likod ng PI na ito ang katalinuhan ng Pilipino. Alaba, akala nila, eleksyon, nabibili na nga dito sa Pilipinas. Ang gusto pa nila, bilhin tayo para baguhin ang kaluluwa ng ating gobyerno, ang ating saligang batas. Hindi po nila kilala ang tunay na anyo ng mga Pilipino. We are not for sale. Hindi lang po Dabaweños ang not for sale. The Filipinos are not for sale. We will die for this country. Bakit namin ibebenta ang aming karapatan para sa 100 piso? Bakit kasi hindi nagpapakatotoo? Alam mo, mas re-respetuin ko pa si Speaker pag inamin niya, ako yan, dahil naniniwala ako doon sa mga dapat baguhin na mga probisyon ng saligang batas. Dahil naniniwala ako, mas epektibo ang Parliament. Mas naniniwala ako na mas makakasagot tayo sa mga pangangailangan ng tao kung tayo Parliament. Pero habang siya ay hugas kamay, na alam naman ng lahat na siya talaga magbebenepisyo rito, lalong mawawalan ng tiwala ang taong bayan kay Speaker at sa Kongreso bilang isang institusyon. At ipapakita po namin sa inyo na dahil sagrado nga po ang saligang batas ang magbibigay proteksyon sa aming mga karapatan at hindi kayong mga politiko. Antayin nyo lang po yan. At ipapakita namin kung bakit dapat wardyahan at ipaglaban ang saligang batas dahil makikita natin na sa pamamagitan ng kataas-taasang hukuman, ang saligang batas ang siya talagang nagbibigay proteksyon sa karapatan ng lahat. Bakit kailangan magsinungaling na hindi ikaw yan? Alam naman ng tao, ikaw lang makikinabang dyan. Aminin! Dahil habang ikaw po ay nagpapasinungaling dyan sa mga paratang na ikaw talagang nasa likod niyan, lalong nawawala ang tiwala ng taong bayan sa inyo po. With all due respect. Dahil kung talagang sa merito naman sa tingin ninyo, dapat tayo mag-isang parliament at burahin ang Senado, daanin po natin sa debate, sa balitaktakan. At hindi po dyan sa mga panunuhol. Nakasaad po doon sa desisyon, pangalawang desisyon ng Korte Suprema na dapat alam din ng taong bayan kung ano yung gustong baguhin na probisyon ng saligang batas. Hindi naman po sila nasa dilim kung ano yung binabago nila sa saligang batas. So, importante po talaga na malaman ng taong bayan ano yung probisyon na dapat baguhin at bakit. Kapag ikaw kasi nanuhol, hindi mo na dinadaan sa eksplanasyon kung bakit dapat mabago ang probisyon ng saligang batas. Ginagamit mo na lang yung kagutuman na nasa tiyan ng taong bayan para isulong ang probisyon na makikinabang ang isang speaker dahil siya ay magiging from speaker to prime minister. Ayun nga nag-rehearse na siya sa Davos. Tinignan na niya, ano ba ang feeling na maging chief executive ng Pilipinas? Sige nga, mag-feeling president nga ako dito sa Davos. Ayun. Nag-practice na, abay nawiwili. Pero palibasa siya ngayon ang feeling president ng Pilipinas. Mantakin mo mga partners at mga kababayan. Nagsalita na po ang kanyang pinsan na presidente. Itigil yang panunuhol na pagbibili ng signature. Itigil yang pirma. Hayaan ng Senado na manguna. Anong ginawa? Hoy, insan, akala mo ikaw ang president. Ako ang may hawak ng purse. Ako ang may hawak ng national budget. Ako ang pinakapangyarihan. Ako ang masusunod, hindi ikaw. Presidente ka lang sa pangalan. Yan ba ang sinasabi niya? At sinuway niya ang sariling presidente na nagsabi, itigil na yung pirma na yan. Ngayon pa lang, feeling president na siya. Bakit ganun? PBBM, ikaw naman, alam mo naman, mahal kita. Bakit ka naman pumapayag sa ganito? Na ginagawa ka lang tau-tauhan na iyong pinsan. Masyado ba talagang napaka-impluensya na iyong insan sa iyong buhay? Napapayagan ka mong insultuhin ka? Na baliwalain ang iyong instruction na itigil na yung pirma? Ano bang hawak ng pinsan mong yan sa iyo? Pero PBBM, kung ano man ang hawak niya, papaalalahanan kita. Ikaw ang binigyang tiwala ng ating mga mamamayan na depensahan ang ating saligang batas. Sinumpaan mong katungkulan yan sa harap ng Panginoon, sa harap ng iyong pamilya, sa harap ng sambayan ng Pilipino, that you will protect the Constitution. Huwag ka pumayag na gawin kang tau-tauhin na iyong pinsan na naging speaker dahil inendorso mo naman. Kung hindi naman dahil sa'yo, hindi magiging speaker yan.
Bakit ka papayagang insultuhin kang ganito? Narinig na ng taong bayan kung anong desisyon mo. Tapos ngayon, babaliwalain? Kung ano man ang hawak niya laban sa'yo, magtiwala ka. 30 million Pilipinos ang nagbigay ng tiwala sa'yo. Re-resbakan ka namin. Dedepensahan ka namin. Kung ano man ang kanyang hinahawak laban sa'yo, huwag ka mag-alala. Tatanggapin namin kung ano yun. Pero sa ngayon, kinakailangan protektahan mo ang saligang batas. Protektahan mo ang dignidad ng mga Pilipino na ang mga Pilipino ay hindi po for sale.